verse 5. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Ano yung nakita ng Diyos? Ano yung nakikita natin? Ang nakikita lang natin ay yung panlabas, pero ang Diyos nakikita niya kung ano yung nasa puso ng tao. Maaaring nakikita natin maganda, pero ano yung nakikita ng Diyos? Ano sabi sa verse 5? Masama ba yung nakita ng Diyos sa puso ng tao? Yes or no? No. Napakasama. Not just wickedness, but great wickedness. Nakita ba ng Diyos na ang tao ay masama paminsan-minsan? No. Ang sabi dito, palagi na lamang masama ang iniisip at nasa puso ng tao. Only evil continually. Nakita ba ng tao na ilang tao yung ganito kasama? O maraming tao yung ganito kasama? No, lahat ng tao sa buong mundo. Kaya nga, lilipulin niya sa pamagitan ng baha. Diba sabi sa verse 11 and 12, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Itong verse 5, in one verse, ay nagtuturo ng doctrine of total depravity. Hindi ibig sabihin na we are as wicked as we can be. Yes, may nagagawa pa rin tayo na maganda, mabuti, at least outwardly speaking. Pero sinasabi ng total depravity na bawat bahagi ng pagkatao natin, everything sa atin, ay may bahid or corrupted by sin. Walang bahagi ng pagkatao natin ang untouched ng kasalanan. So nang dumating yung baha, yung ba yung solusyon ng Diyos para mabago yung tao? Siguro naman, bagong simula. Magbabago na yung tao pagkatapos nito. Pagkatapos ng baha, ano yung nakita ng Diyos? Genesis 8:21, ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. How about ngayon? Are we any better kaysa sa mga tao sa Genesis 6? Siguro naman natututunan na natin yung lesson natin. Are we better? Ano sabi sa Romans chapter 3, verse 9? Ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Huwag mo sasabihin, yung mga bata na narito, bata pa ako, hindi ako kasama dyan, exempted ako. Inosente ako na bata. No, ang sabi dito ay lahat ng tao. Huwag natin sabihin na, nagsisimba naman ako. Palagi naman ako nakikinig sa sermon ng pastor. Siguro exempted ako dyan. Hindi ako kasama sa binabanggit sa Romans chapter 3. Ang sabi dito, lahat ng tao. Tao ka ba? Ibig sabihin, makasalanan ka. And this truth should humble us and make us dependent on the work of the Holy Spirit. Dahil kung wala yung regenerating work ng Holy Spirit, walang mangyayaring pagbabago sa puso natin. We cannot be saved. Hindi maliligtas yung mga anak natin. Question 8 ng Heidelberg Catechism. Ito yung question. Are we so corrupt that we are totally unable to do any good and inclined toward all evil? Kapag tinanong mo yan sa maraming tao sa mundo, sasabihin nila, hindi naman. Hindi naman ganun kasama. Pero ang sagot ng Catechism, ang sagot ng salita ng Diyos, yes. Unless we are born again by the Spirit of God.